120 oras na walang tigil na paglalaro. Yan ang hamon sa mga manlalarong kasali sa magdamagang basketball marathon. Layo nilang masungkit ang world record para sa longest marathon playing basketball. Bukod dito, nangangalap din sila ng pondo para sa mga biktima ng super bagyong Yolanda. Live mula sa Pasig City, may report si Victoria Tulad. Victoria? Jessica, matinding endurance ang ipinapakita nga ng mga manlalaro dito sa basketball marathon sa Ortigas sa Pasig. Kung ang tipikal na basketball game kasi ay nagtatagal ng mahigit 1 oras lamang, itong basketball marathon ay magtatagal ng ito ay magtatagal ng 120 oras. na oras nang naglalaro ang mga basketball player na ito nang datna ng GMA News sa isang gym sa Ortigas, Pasig City. Ang kanilang score umabot na sa 6,863 versus 6,877. Ang tawag dito, basketball marathon. Nagsimula ito noong Lunes ng umaga at magtatapos sa Sabado ng umaga. Ito raw ang kauna-unahang basketball marathon na isinagawa sa buong Asya. Dahil tuloy-tuloy ang game, hindi pwedeng umalis sa gym ang mga manlalaro. Katunayan, sa bleachers lang sila natutulog at kumakain. Layo ng organizers na makuha ang Guinness World Record para sa longest marathon playing basketball. Pero higit dito, nais nilang makakolekta ng 3 milyong piso para sa mga nabiktima ng super bagyong Yolanda. Ang pera magbumula sa donasyon ng iba't ibang individual. Meron ding mula sa ibang bansa. Basketball marathon is basically playing basketball non-stop for at least 112 hours because that's the current record. We're targeting 120 hours na. Ibibigay ang pera sa Gawad Kalinga na magpapatayo ng bahay para sa mga residente ng Leyte. Mula raw sa 330,000 na aplikante galing sa iba't ibang bansa, pumili ng 24 na players para sa basketball marathon. 4 sa kanila ay Amerikano habang isa naman ay Pilipina. Gaya ng ibang manlalaro, amateur player si Maricar Convencido. Pero hindi raw ito dahilan para hindi sila makasali, lalo't hindi sila sumuko sa kabila ng matinding trainings. Other than yung mga scrimmages sa basketball, puro endurance. Primarily, ang importante ito, yung mental toughness. Kasi yung mga unang araw, yung skills mo magdadala sa'yo. Pero sa mga oras na ito, it's really tibay ng loob. Sa loob ng 120 oras na itatagal itong basketball marathon, tigda 2 oras lamang ang ibinibigay na pahinga sa mga manlalaro. Isang napakalaking physical at mental challenge para sa kanila, pero gagawin daw nila ito para sa mga nabiktima ng bagyong Yolanda dahil paniwala ng mga player, walang iwanan. Ayon sa isang exercise science analyst, mahirap ang pinagdadaanan ng mga player lalo't wala silang tulog. Pero hindi raw ito imposible. You'll be surprised with the human body, no? Pag challenge mo ang katawan, kakayanin niya more through the mind. Definitely, may mga dire consequences yan. Fatigue will set in. The tissues of your body will fail to recover. Matapos ng laro, nakakabawi naman daw ang katawan ng players. Kaya para sa mga nais sumali sa anumang marathon, kailangan daw ang iba yung paghahanda. They should be able to start training 8 to 10 weeks before. They should be lovers of the game because when you enjoy it, you get tired less. Jessica, sa ngayon ay mahigit 60 oras nang naglalaro itong mga players dito sa basketball marathon at ang score ay mahigit 7,000 na. Ayon sa organizers ng basketball marathon, nais din nilang ipakita na kahit na sino ay maaaring tumulong sa mga nangangailangan. Jessica? Victoria, clarification lang. Sila lang yung mga manlalaro. Walang shifting yan. Tama yan, Jessica. 24 lang yung manlalaro at hinati sila sa 2 grupo, tig 12. At yung mga players na yon ay magsasub lang sa kanilang mga groupmate at meron lamang silang 2 oras na pahinga. At pagkatapos nun ay balik na sila uli sa court, Jessica. Okay, pero as in any basketball game, pwedeng tumawag ng break yung kanilang coaches, di ba? Ganon din ba dyan? Jessica, tuloy-tuloy lang yung game. Pero ang kinaiba nito sa ibang basketball games, bagaman meron kang o matatawagan ka ng foul, after 2 hours, Jessica, ay back to 0 yung kanilang mga standing. So, pagkatapos noon ay tuloy-tuloy pa rin yung games, Jessica, hanggang sa darating nga na Sabado ng umaga. Jessica? Pero sa nakikita ko, wala nang masyadong gwardyahan, no? Wala nang masyadong rebound, wala nang masyadong balyahan. Parang easy basketball lang siya. Tama ba, Victoria?
Tama yan, Jessica, dahil nga ang goal naman itong basketball marathon ay magtagal hanggang Sabado ng umaga at mabit nga yung 112 hours na record sa Amerika. Hindi yung pataasan ng score, Jessica, kundi yung makamit yung 120 hours na target. Jessica? Okay, so ilang oras pa bago magsabado? Mukhang may tatagal pa yung mga player. Victoria? Marami pa yung itatagal nila, Jessica, dahil nga ang inaasahan natin, siguro around 15,000 o 14,000 yung makukuha nilang score. Pero sa ngayon nga ay 7,000 pa lang, Jessica, yung nandito sa ating scoreboard. Okay, nangangalahati pa lang sila. Maraming salamat sa'yo, Victoria Tulad.